nga ba ang regalo ni Sir sa akin? Tingnan natin mga kaibigan kung ano at talaga ang regalo niya sa akin. At ito na, i-reveal ko na ang aking regalo at mabuksan na nga para matingnan ko kung ano nga ba ang regalo niya sa akin. Ang aking kamay na masipag, masipag magluto, masipag mag-caregiver, at lahat ng aking mga minimithi at hindi lamang sa ganitong material na bagay, kundi yung may naalala, may nag-aalala at may nagkikare at may naglalab pala sa akin. At higit sa lahat ay yung asawa ko. Ayan ang naibigay niya sa akin, regalo mula sa puso niya. At binibigay niya ang kanyang puso. Hindi lang isang puso ang binigay niya, 2 pusong kwintas. To necklace, heart necklace. At I'm so thankful kasi napakaganda ng necklace. Wala yan sa laki o wala yan sa liit, kundi sa ang laki ng ating pagmamahal, ng ating puso. At napakaganda nga ng aking puso, pusong kwintas. Maganda ang pusong kwintas kung ito ay may kasama syempreng pagmamahal. At alam ko naman, mahal ako ng aking asawa. At sa mga nagtatanong pala, ano ang aking husband's job? Ano ba talaga ang trabaho ng aking husband? Ang trabaho po ng aking husband ay syempre yung mahalin ako, yung alagaan ng anak ko, at responsibilidad niya ang laging maging good provider. At hindi po siya nagsawa sa pagpo-provide ng aking pangangailangan ng aking anak at ni Inday Cynthia. At ano nga ba ang trabaho niya sa mga nagtatanong dyan? Siya po ay isang retired na at nagtrabaho siya sa isang malaking kampanya for 40 years. Ano niya pa lang noon, nag-graduate siya ng isang mag-architect sana siya, pero nag-switch siya ng isang trabaho ng pag-aaral na ng isa po siyang quality control sa isang malaking company ng paggawaan ng papel. Paper mill. Sa isang paper mill po siya nagtatrabaho for many years. Wow. Lahat po ng total of 40 years, napakalaking kampanya po ang kanyang pinagtrabahuhan. Kaya maraming salamat for being good provider. At ito na po, salamat sa iyong binigay, my dear husband. At salamat sa pagmamahal. Hindi man tayo perpekto, walang perpektong asawa, at walang perpektong wife, walang perfect husband, but most important at the end of the day ay tayo po ay nagpapatawaran. Ano man pong trabaho ng asawa mo, retired man siya or hardworking man siya, ang importante ay responsableng asawa po. And I'm so thankful that God is so good. He gave me a very responsible husband and a good provider husband. Binigyan niya po ako ng husband na lahat ng pangailangan ko at ng aking anak na pangailangan ay mabigyan niya. Pati ang aking pamilya sa Pilipinas, siya po ay napaka-generous. Pati ang mga simbahan ay nakapag-share po ng blessings ang aking husband. Kaya I'm so thankful po talaga and grateful and blessed to have a wonderful husband. Yan na po, paalis na kami ng bahay at kami magdi-date ng aking husband. Napaka magandang araw po dahil ito ay birthday ko. Dapat sa isang mag-asawa, huwag kalimutang mag-date at huwag kalimutang magkaroon ng oras sa bawat isa, kasi ito po ang nagpapatibay sa atin ito sa nagpapatibay sa ating na relasyon natin sa ating buhay mag-asawa, yung may time kayo parehas. And God is so good because He bestowed His love to me and to my husband and my daughter at sa aking trabaho, sa aming maliit na negosyo. At kakain po tayo mga kaibigan, at ito na po ang aking kadate.
ang kadate ni Inday Cynthia in Washington, USA. Ang aking husband ay very hardworking, kaya kayod pa more para sa ekonomiya. Aking husband ay talagang very hardworking husband at walang araw po yan na hindi nagtatrabaho. Kung pwede nga lang Saturday, Sunday magtatrabaho yan, but nilalaan niya din ang Sunday para sa amin ni Gabriela, na aking anak. At masipag talaga dahil sa mga pag-support sa akin at sa aking pamilya sa Pilipinas, ay binibigay niya din ang mga pangailangan ng aking pamilya at hindi lamang dito sa Amerika. Kung meron siyang mai-share at nag-share po siya ng kanyang blessing sa Philippines. Kaya ang trabaho ay laging nandiyan daw, at ito ay hindi isang trabaho lang, kundi blessings po daw talaga ang trabaho. So, ang aming buhay mag-asawa ay tulungan po kami. At sa ngayon na dahil retired na siya, ay wala pa rin daw retirement, kasi nga trabaho pa lang sa bahay ay hindi na nauubos. At alam niya ang pagiging work from home is always busy. And buhay mag-asawa, dapat laging tulungan at nagtutulungan lang talaga. At wala na bang ibang tutulong, kundi tayong mag-asawa pa rin ang tutulong sa ating pamilya na binuo natin. Kaya just be hardworking and be thankful na may trabaho. Kaya sa mga nagtatanong dyan, nasagot ko na ang iyong tanong. At ngayon ay i-enjoy mo rin ang iyong buhay mag-asawa. May time kumain, may time sa pamilya, may time makipag-date kay mister. Dahil talagang maganda ang mag-date kay mister at magandang mag-date kay Mrs. Ito na, at pauwi na rin kami. At maraming salamat dahil sa buhay mag-asawa, ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Talagang binuo ng Diyos ang pamilya na hindi man perpektong pamilya, kasi wala naman pong perpektong pamilya. Lahat po talaga ay merong conflict, lahat talaga ay merong misunderstanding, pero sa kabila po lahat ng ating imperfection, we learn to embrace that, and we learn to forgive one another, and we always share our blessings to one another as well. And being a couple, we always give love. For today's miniserie, hope you like it and enjoy, and be kind, and God bless everyone.